combinations na, balik mo na kayo sa specifications kasi kung naalala nyo, hindi pa tayo naglalagay dyan ng floor diaphragm. Okay, so yun ito na. Okay, di ba? Naglagay na kayo ng floor diaphragm may section noon. Ang purpose yan, kasi nga, ang slab, di ba, is may tulong yan kapag nagkaroon ng movement, lateral movement. Okay, so kapag lateral movement kasi, sa yung slab yung nagkoconnect ng mga main frames, that's why kapag may lateral movement, parang nagiging stiff or yung paggalaw ng structure is aswad dahil nga yung slab is connected sa mga main frames natin. Okay? So kailangan natin yung i-define kasi dahil dun sa floor diaphragm tinatawag natin. So basically yung purpose naman yan is kapag sasabihin natin kaisahan na ito yung floor slab natin. Okay, kasi nga patandaan nyo, hindi natin nawagan ang floor slab yan. Yung load lang din is pinompute natin tapos pinatong natin sa mga bits. Okay? So technically walang way para sabihin kaisahan na ito yung part ng slab natin. So dyan na papasok yung floor diaphragm. So paano ba yan ginagawa? Okay, punta kayo sa may load, dito sa may specification. Sa inyo, dalawa dapat yung ganito nyo kasi dalawa yung slab level nyo, di ba? Second and third floor. Okay, punta kayo sa floor diaphragm and then tignan nyo kung gaano ka taas or gaano yung height or ano yung height from the bottom ng structure nyo papunta sa may slab. For example, yung slab lang dito will be the second floor. Okay, so gaano ba yan kataas dito sa base? So, 3.2. Okay, yung taas niyan. Okay, so yung magiging reference kasi dyan is your origin. Okay, tandaan nyo ang reference will be your origin. That's why, kailangan nyo pala munang i-determine kung saan yung origin nyo. Yung origin kasi nito, andito. So, ibig sabihin nito, since andito sa gitna yung origin ko, nasa floor level mismo ng second floor, ibig sabihin yan, yung height ko will be 0. Tama? Pero sa inyo kasi, yung gamit nyo is andito yung origin nyo, tama? So, of course, yung magiging height nyo dyan is from 0 at kung ano man yung height ng column nyo. Tama? Okay? So, sa case nyo, kunin nyo yung height. Pero sa akin kasi, since yung origin ko, again, tignan nyo lang yung origin nyo, tignan yung pinakauna, yung sa geometry, dito sa node 1, yan yung origin nyo. Sa akin, nandito sa mismong floor level. So, kung gagawa ako ng floor diaphragm, so dito sa node, yung magiging height ko is 0. Okay, and then, i-check nyo yung define floor range. Okay, define floor range, and then select node. So, ang gagawin nyo dyan is i-assign nyo sa mga node dun sa may floor level. Okay, so click nyo to, and then, for example, dito, i-assign nyo sa may second floor level. So, palit kayo ng person. And then, select nyo lang yung buong second floor level, and then, i-assign to selected node siya. And then, assign na yung floor diaphragm nyo. So, sa inyo, dalawa yan, okay? Kasi dalawang slab. Ngayon, before tayo pumunta sa may load combination, so ang gusto ko munang gawin is mag-perform analysis muna tayo para malaman natin kung merong error dito sa may model natin. Okay, para pagdating natin ng load combination, mas hindi prone to error. Kasi ang nangyayari dyan, for example, mamaya pa kayo mag-perform analysis. For example, nilagay nyo muna yung load combination and then saka nyo siya perform analysis. Ang mangyayari dyan, kung nagkamali kayo sa isa, say sa load kayo nagkamali, tapos ginamit nyo yun sa load combination. Okay, lahat ng load combination na involved, yung isang error na load na yun is magiging error. Sobrang daming error yung mangyayari. Okay? So, punta kayo dito sa may analysis na tab, and then mag-define commands kayo, maglagay kayo perform analysis, yan yung default, and mag-add, no print na lang. Okay? So, hindi nyo naman na first time ginawa yan. Okay, pag talagay nyo ng perform analysis, run analysis kayo, dapat may isang warning lang dyan. Walang error, tapos may isang warning lang dapat. Kasi normally, ang default ng STAAD, merong isang warning yan. Kapag hindi nyo inaayos, kung hindi pa kayo pamilya. So, dapat may isang warning yan, and dapat yung warning na yan is ito siya.
Okay, other than this warning, ibig sabihin may mali, no? And then try natin yan. Pag punta tayo sa may output file, then tignan natin yung message. So, dapat ito lang yung warning dyan. If this UBC/IBC analysis extension/compression. So, yan lang dapat yung naging isang warning dyan. Yung notes, pwede nyo na lang i-ignore yan. Okay, so try nyo mag-run analysis. Actually, class, pwede nyo, for example, may warning yun na iba, gawin nyo. Click nyo yung warning, ito, double click nyo siya. Sasabihin naman sa inyo yan kung paano nyo siya ayusin. Nandito mismo kung paano nyo siya ayusin. Okay, if this, ayan o. Then, ayan siya. For repeat load or analysis or select optimize, and then nakalagay dito, then each UBC/IBC case should be followed by perform analysis and change. Doon siya. So which is, yan yung gagawin natin mamaya. Pero dapat yun lang yung warning. So select nyo pa? May ibang warning pa? Wala. Kung wala, hindi ko practice. Okay, so kapag wala, punta na tayo sa load combination. Ngayon, normally, ginagawa ng Sir Jude sa inyo kapag nag-load combination kayo, pinibigay niyo sa inyo yung list na ng load combination, yung combination na lang, di ba? Pero sa amin noon, hindi nyo pinapagawa yun, minanumano namin yung mga class. Okay, pero hindi yun efficient, guys. Okay, so kumbaga, hindi nyo rin magigets agad kung puro na kayo ito, combination na lang siya. At saka pang one-time use lang yun. So, ibig sabihin yan, for example, nag-analyze kayo and then may mga nadagdag. Tapos may mga nadagdag kayo dito. Ibig sabihin magkakamali na kayo dun sa may load combination nyo. Kasi yung load combination na yun, specific lang na sa mga load cases details nyo. Tandaan nyo yung load combination nyo, yung gagamitin yung load is lahat na nandito sa load cases, tama? 1.2 DL, 1.6 LL, 0.5 windot, ganyan, di ba? So, ibig sabihin nun, kapag may nadagdag kayo dito sa load case, na for earthquake, for dead load, ganyan, hindi na applicable na ikokopyahan nyo na lang yung load combination. Okay, so the best way na gawin dito is gumawa kayo ng sariling code. Okay, hindi naman technically gagawa kayo ng sariling code, kundi gagawa tayo ng specific load combination for NSCP 2015. So, kung titignan nyo to, let's say nandito tayo sa load case, and then mag-auto load combination tayo, walang NSCP dyan. Okay, so madali lang naman gumawa dito, class. Pag ang kagandahan mo dyan, let's say for example, di ba later on kapag naging structural engineer kayo, kapag nag-analyze or mag-design kayo, one time nyo lang gagawin yun. Okay, gagawa lang kayo ng code, and then kapag series na ng madami kayong project, yun na yung hindi yun nag-delete sa istaan. Okay, kaya ito yung recommended ko sa inyo na gumawa kayo ng sariling load combination nyo na magagaling sa NSCP. Okay, so para gawin natin yun, punta kayo dito sa may analysis and design. Wait lang. Ito pala sa may loading. Okay, sa may loading na tab, and then punta kayo dito sa may automatic load combination. And then gawa tayo ng edit auto combination rules. Ibig sabihin, gagawa tayo ng sarili nating code dito. Okay? So, ito yung una nyo makikita. Ngayon, ang gagawin natin, gagawa tayo ng sariling code. So, kung titignan nyo, may mga code na dito. Ito yung ACI, and then nandito yung mga load combination nila. Okay, so sa atin, gagawa tayo ng sarili natin. Okay, so gagawin natin dyan is parehas ba tayo ng ng tawag dyan, interface? So ito rin ba? Kasi may sa Pro Connect ata, tsaka sa Pro magkarita. Okay, so ang gagawin natin dito is pwede nyong palitan yung mga to, or pwede tayong gumawa ng bago. Okay, so gawin na lang natin, i-ano na lang natin, click yung ACI, and then i-delete nyo lahat nitong table. Ito na lang yung natin. Delete nyo lahat yung table, maliban dun sa, kasi di naman natin gagamitin yung ACI doon. Okay, so
magtira lang kayo ng isang table, and then, i-click nyo yung, tignan nyo muna mabuti ito, i-click nyo itong ACI mismo, and then, yung ACI na lang yung i-15 natin. Tama. Try ko ang buwan ng bago. For the meantime, tingnan nyo muna yung gano'n yung for diaphragm. May hanapan, may hanapan ko lang kasi. Okay ba? Lalagay nyo yung for diaphragm nyo. May restore to default nyo muna yung mga dinelete nyo sa ACI. Meron lang naman sa taas, restore to default. Pagkakaiba kasi ng interface to, yung STAAD Pro Connect na 2023 na STAAD na gamit natin sa iyo, tapos yung STAAD Pro pagkakaiba natin. Kaya mahirap to distinguish. Okay, na-restore nyo na. Para pagkagawa tayo ng code, i-click nyo itong code and table, tapos right-click nyo siya, mag-add code kayo. Okay, right-click dito, tapos add code tayo. Okay, so dapat meron kayo. Ito yung custom code natin. Dapat merong custom code na nakalagay dyan. Ngayon, i-click nyo yung custom code and then meron yung rename dito na tab. Gawin nyo siya, ilagay nyo NSCP 2015. And then enter nyo lang. Okay, again, click nyo to, codes and table, then right click. Then mag-add code kayo. Pagka-add code nyo, merong nakalagay dito na custom code. Para ma-rename nyo yung custom code, yung default name, i-click nyo yung custom code and then rename. Gawin nyo siyang NSCP 2015. Okay? Then pagdating nyo dito sa may NSCP 2015, meron kayong makikita custom table. Okay, so madami kasi tayong load combinations sa NSCP. Yung pinanggalingan lang nun is yung basic code. Okay, tingnan ko ako merong NSCP. Ayan. So, yung code sa NSCP natin, dito lang pinanggalingan yan. Ito siya, sa basic load combination, itong ASD, or alternate basic load pala ito, dalawang to. Ngayon, ang ginagawa kasi natin dyan, pinomodify natin yan. Kasi sobrang dami ng hindi lang naman isa yung dead load, especially sa earthquake, di ba? Lalo na yung mga merong earthquake dito, earthquake load. Eh di ba, doon pa lang sa atin, 8 na yung earthquake load natin. So, i-modify lang natin yan. Kumbaga, dapat tag-iisa yung per earthquake natin. Likewise dun sa wind load. So, meron tayong 4 na wind load. So, ulit-ulitin na yan. So, 4 din dapat na wind load. Yung andito, for example, 1.2 DL. Tapos isa yung sa wind vortex. Okay, next, isa sa D vortex. Ganun. Kaya gets nyo? Kumbaga, i-modify natin to. Okay. So, and then dito, meron tayong different type ng combination. Kaya ng load combination, meron yung tinatawag nating drift check. Yung drift check, yun yung load combination para i-check natin yung structure kapag meron siya tayong tinatawag na drift. Explain kung send sila yung drift. Explain niya, hindi pa. Okay, so yung drift kasi class, for example, nagkaroon tayo ng, let's say ito yung frame ng bahay mo. Pero sa earthquake engineering nyo mas magets to. Let's say ito yung frame. Ngayon kapag nagkaroon kasi ng lateral movement yan, yung itsura ng ganun nyo, ng frame, di ba parang mag-move siya ng ganito. For example, di ba nagsisway siya. Ngayon, di ba meron kang deflection kumbaga or meron kang, let's say, delta na lang. From the original position, dito siya mag-move. Okay, ang tawag natin dito is drift. Ngayon, check natin yan kung pasok pa siya sa allowable drift kasi hindi pwedeng sobra-sobra yan or OA yung pag-deflect or pagkaroon ng drift dito. So may allowable lang yan. So yan yung muna natin tinitignan. Ang tawag natin dun surf visibility check against yung drift na tawag natin. Okay? So una natin gagawin dito is gagawa tayo ng load combination for drift na magagaling sa NSCP.
Okay, para gawin natin yun, kung tayo dito sa custom table, okay, sa baba ng NSCP 2015, custom table. Okay, and then i-rename nyo ulit yan. Lagay natin dyan, ito yung load combination for drift check. Okay, ayan, drift check, lagay natin. Then enter nyo lang. Nagawa niya na? Lang din ba? Okay, so i-okay nyo lang. Pag nakita nyo to, i-okay nyo lang. Kasi I think ano rin yan mamaya. May lang connection. Ang connection to. Connection to. Okay na yung sa inyo? Okay lang connection kung kami. Wala namang marami ko na. Pang still naman yun. Then, natin. Okay, so magkakaroon kayo ng ganito. So ito yung table na pang drift check. Dapat parang nakatap yan. So yung gagawin natin is yung drift check. So dapat nakatap yung drift check. Ngayon, para mabilis, okay, ito yung mga load combination natin. So ganito yung mangyayari dyan. So di ba normally kapag imano-mano nyo yan, for example, 1.2, 1.6 roof line, and then 0.5 wind. So pag imano-mano nyo yan, so itong first na load combination for drift check, magiging 4 yan. Kasi bakit 4? 4 yung wind natin. So mangyayari dyan, 1.2, tapos 1.6 na live load, tapos 0.5 na wind load, wind vortex, and then 1.2, 1.6, tapos wind vortex. So you get the point. Okay, para mas mabilis, gawa na lang tayo ng sarili ng pin code na kapag in-apply natin to, automatically makakapag-generate yung staan nung 4 na yun. Siya na bahala mag-generate. Okay? So ang gagawin nyo lang naman dyan, pagka punta nyo dito sa drift check, nakikita nyo itong padlock na to, i-unlock na siya, check nyo lang. Okay? So ang una nyo gagawin dyan is, ito siya, di ba? Okay, so ito yung una nating load combination for drift check, 1.2, 1.6, 0.5 wind. So punta lang kayo dito, click nyo yung dead, and then 1.2, roof live is 1.6, and yung wind natin is 0.5. Okay, so yan yung una nating load combination. Okay, so mamaya na, i-flash ko na lang sa inyo mamaya para gawin nyo. And then, para hindi kayo namilito, ganito gawin nyo ha, kasi medyo kung ano yung i-pindot dito sa tatlong to, magiging, manajumble yung SI number. So, para mas, organize, i-click nyo muna tong SI number 1, and then mag-add below kayo para yung 2 nandito mismo sa baba. Okay, tapos punta ako sa 2, ito yung pangalawa. 1.2, 0.5, 0.5, and 1. Okay, so 1.2, 0.5, 0.5, and 1. By the way, class, dito sa my drift check, yung 0.5 dito, hindi yan constant. Kung babasahin natin yung code, actually yan is naka F1L. Okay, naka F1L yan. Ito, F1L. Yung mga naka F1L. So yung mga F1, mapabasa nyo sa ano natin, basta yung mga may F1 na load combi, okay, or na hindi siya number, di ba technically number dapat yan, 1.2. So nakalagay dyan, 1 for floors and spaces of public assembly for live load excess of 4.8 kPa. Ibig sabihin yan, yung 4.8 kPa naman na live load, magkakaroon lang kayo ng 4.8 kPa na live load kapag meron kayong assembly area. Kung titignan nyo yung table for live load, assembly area lang ang may 4.8 kPa doon. So kung walang assembly area yung structure nyo, ang gagawin ninyong value ni F1 is 0.5. Okay? Kapag umabot ng 4.8 yung live load nyo, magiging 1 yun. Nagets nyo? Ibig sabihin, pwede nyo palitan yan kapag, for example, later on,
kapag sa future, meron kayong project na may assembly, papalitan niya to ng 1. Okay? So, since wala naman tayong assembly area, so again, add below tayo. Click nyo naman yung number 2, tapos add below kayo. Okay, para organize siya. And then yung pangatlo is ito siya. 1.2, 0.5, and seismic age. Okay? So, explain ko sa inyo kung bakit seismic age yan. 0.5 and then seismic age natin is 1. Diba, kung naalala nyo, meron tayong 8 earthquake. Okay? Lahat yun is along X and Z. Eh diba, ang X and Z plane is horizontal lang yun. Wala tayong vertical. So dapat yung nandito lang sa load combi nyo is seismic age lang. Okay, gets? Okay? And then, pagkalagay nyo ng 3, dito naman tayo sa may next, pang-apat. So, 5 lahat eh. 0.9, and then with load no 1, then lastly, yung 5 natin. Huwag nyo kalimutan to ha, pagkatapos nyo gawin yan, click nyo yung 4, and then add below para ano tayo, organize. Okay, and then, ito naman is 0.9 na dead load, and 1 na seismic. Okay, so yan yung pang drift check. O ngayon, kapag okay na yan, i-unlock ay i-lock nyo ulit. Okay na guys, i-lock nyo ulit. Okay, tandaan nyo class, isa pa lang to sa mga load combination na gagamitin natin. Again, gagamitin nyo lang yung load combination na to para i-check kung pasok pa sa allowable yung trip nyo. Okay, ibig sabihin, madami pa tayong load combination kasi di ba, doon pa nga lang sa asin natin, pag nagde-design pa tayo, di ba, gumagamit tayo ng load combi na 1.2, 1.6 kasi yun yung pinaka-basic eh, tama. So, ibig sabihin yan, may mga code pa for design. Okay, yun yung una natin gagawin. So, ito pang drift check. So, next, gawa tayo ng code for design. Kung naalala nyo, anong ginagamit natin pang check ng design, ano yung gamit natin na pang design? Diba USD? Diba yung ASD noon pa yun? So, gawa tayo ng USD, yung counterpart nun sa scale is LRFD. Tama? Okay. So, i-click nyo ulit yung NSCP 2015. Tignan nyo to. And then, dito kayo sa taas, add table. Okay, so yung gagawin naman natin dyan, magkakaroon kayo again ng custom table na nakalagay dito. And then, nirename naman natin siya for USD or LRFD. Kasi itong node combination na to, applicable yan, mapa-RC or scale yung member mo. Okay, again, kaya yan naka-USD/LRFD. Ito pang design to ha, pwede nyo siguro lagyan. Pwede nyo lagyan to na close and open parenthesis, lagay nyo dito is design. Okay. And then yung sa taas, yung drift check, ito for serviceability. Tandaan nyo, di ba? Kung naalala nyo pinakauna kong sinabi noon, introduction natin sa RC, hindi lang yung strength or hindi lang yung design yung check dapat, kundi yung serviceability. Naalala nyo yung, for example, payag pa kayo na yung pagpasok nyo sa isang kwarto or sa isang room, nakikita nyo yung defection or nararamdaman nyo yung defection. Ganun. Diba? Yun is pasok yun sa serviceability kasi hindi naman yun about sa strength eh. Kasi pwedeng mag-deflect yung beam pero safe pa rin siya. Pero kapag ikaw yung may-ari ng bahay, hindi mo papayagan yun, di ba? So dito natin ginagawa yan. For example, sa drift check naman, yung lateral movement kapag merong earthquake. Ang possibility kasi yan, class, kapag nagkaroon ng drift check, tapos hindi siya pasok sa allowable, agad-agad mag-fail pa. Kasi di ba, kapag ang isang structure, sobra-sobra yung magiging, yung magiging lateral movement niya. Tendency yan, wala, magaganyan na, for example, yung structure nyo, magkano na lang siya, babagsak na lang siya, di ba? So, kailangan natin i-check yan. So, again, balik tayo dito. So, for this table, ito naman na yung pang-design. So, ilagay na lang natin dito, since applicable to for both steel and RC. So, USD/LRFD na lang tayo. So, ito, gagamitin natin siya for design. Kaya mo na, LRFD na lang. Then, enter nyo na lang. Okay, so parehas lang kayo nung gagawin dito. Tignan nyo ulit yung, ito naman yung load combination natin. So, iyan na lang natin. Okay, so una, 1.4 dead load. Dito nyo na makikita, di ba, USD natin, meron itong 1.4 dead load. Then again, click nyo muna pala yung yung padlock para makapag-edit kayo. So, 1.4. Then after nyan, click yung 1 at below.
And then next, ito na yung makikita nyo. Okay, dito nang galing yung 1.2 times 1.6 ay plus 1.6 TSL. Ngayon, may kasama pang 0.5 yan, pero di ba normally wala tayong multiply doon kapag nag-design. Kaya yung nilalagay na lang natin dyan, 1.2 plus 1.6 kapag sa actual, tama? Ay kapag sa yung mano-manong design natin. Okay? So, dito 1.2, 1.6, tapos 0.5 na offline. And then, take number 2 at below again. And then, sa design class, ito, same kanina, kapag sa design, yung 0.5 na nakikita nyo dito, hindi yan constant. Depende yan kapag yung live load nyo sumobra ng 4.8 or exact or equal, greater or equal to 4.8, magiging 1 yan. Pero since wala tayong greater than 4.8, so 0.5 yung magiging value niyan. So 1.2, 0.5, and then 1.6. Next, at below na naman, 1.2, and then 1.6, looks like it. Okay, na ulit. So 1.2, 1.6, and then 0.5 to win. Then click number 4 at below. Then dito sa 5 is 1.2, 0.5, 0.51, 1.2, 0.5, 0.51. Then at below ulit, then 0.9, then dot, tapos looks like na, may width pala, width na 1. And then next, click 6, tapos at below, 1.68, 0.5, and then 1 as a slip each. Then at below, 1.30, 0.1, slip each. And then at below again, 0.48, plus 1. Okay, pagkatapos yan, dapat siyam to, 5 yung drift check sa design is siyam. So kapag okay na yan, ilock nyo ulit. Tapos, meron pang dalawa. Ay meron pa tayong tatlo. So ito naman ASD, ginagamit nyo to kapag sa steel. Tandaan nyo, ASD is for steel only. Hindi na tayo gumagamit ng ASD for tawag dyan, for RC. Well, ilagay nyo na lang din for future use. For example, mag-design kayo ng bakal later on, lalagay nyo rin yan. Then ito, serviceability and basic QSD. So the same ng process, gagawa nyo yan ng table, add table for ASD, serviceability, and basic QSD. And then doon sa table, gagawa kayo ng combinations. Okay, so yan yung gawin nyo, picturean nyo na lang. Then gawin nyo dun sa lapit ka, gusto na.